Hello, mga Dabarkads. Good morning. Good morning there in the Philippines as well as here in the United States. Thank you to all you Filipino, most especially to all Dabarkads here in the United States as well as there in the Philippines. This is your host, Freddy, Filipino sa America Vlogs. YouTube po yan. At Filipino sa America Vlog sa YouTube. At sa Facebook, Freddy Legaspi. Okay? Yan lang po. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe lang po kayo. At ito po ay libre. At magbigay lang po kayo ng comment, maikling commentary sa English or sa Filipino. Okay? Meron ho akong bagong balita sa inyo mga Dabarkads. Bagamat hindi naman tayo apektado rito, ay bibigyan ko lang kayo ng updates sa nangyayari sa It's Showtime, okay? Kasi ang It's Showtime, it should be for general patronage. Kaya lang, itong si Vice Ganda or si Meme Vice ay matigas ang ere. Ayaw magbaba ng ere. Ayaw niya mag-public apology doon sa nangyari. Kaya ito nangyari, lumala ang problema niya sa MTRCB. Okay? At ang decision sa kanya ay guilty beyond reasonable doubt. Yan po ang decision. At isi-serve na sa kanila ang suspension. Kaya lang, ang suspension na yon ay mag-i-effect lang kasi meron pa silang, binigyan pa sila ng 15 days to appeal to the office of the president. They could make an appeal for reconsideration sa case na to sa office of the president. Ayan, babaksak sa legal advisor na walang iba kundi si former Senator Juan Ponce Enrile. Ayan maaaring paano nag-comment na si Juan Ponce Enrile, hindi pa nga dumarating, ang layo-layo pa eh. Ewan ko kung ano mangyayari dito, no? Kung babaguhin ba ni Senator Juan Ponce Enrile? Alam naman to si Juan Ponce Enrile, saradong saradong Katoliko yan. At hindi niya ina-allow itong mga ganitong kababuyan sa loob ng mismong bata segment ng It's Showtime. Puro mga kabataan, tapos sasalihan mo ng yung darili, lalagyan mo ng icing, tapos may expression ka pang ganun. Masama yun. Masama, anong iisipin ng mga kabataan? Yung ginawa nila sa harapan ng 3 bata, sa batang segment. Tapos yung iba idinidepensa pa. Idinidepensa nyo ang kabastusan. Dinidepensa nyo na magiging titingnan ng bata yan. Kayo nga, pag gumawa kayo, ay i-idolizing kayo ng mga kabataan. Ayan ay final na sa MTRCB, hindi na marirevoke yan unless ma-supersede ito ng decision ng Office of the President. Meron silang binibigyan sila ng 15 days. Kaya mapapanood pa rin nyo ang It's Showtime sa Kapamilya Channel A to Z at GTV ng GMA. Mapapanood nyo yan. At ito ay free to air. Yan, free to air channel yan, yung mga ito. A to Z, GTV, free to air ho yan. At yung Kapamilya Channel. Yung Kapamilya Channel yan, meron silang sariling channel, no? So, ang sabi ko kasi ito, dinipensa sila ng ABS-CBN, no? At sila ay a-appeal yata sa Office of the President. Ang sabi ng ABS-CBN, there was no violation of pertinent law. According to them, there was no violation. But the MTRCB, through its jury, ito ay itong jury na to ay composed of lawyers and other professionals on the said field. So sila
nag-abstain ho sa pagboto si Chairman Lala Soto. Yan po ang ano dyan, per delicadeza. Yan. Kasi ayaw ni Chairman Sara or Chairperson Sara na maging bias siya. Okay? Siya ay nag-abstain. Yan ho. Ang problema dito kay Vice Ganda, hindi siya nag-public apology at hanggang ngayon at nilalabanan pa niya ang MTRCB. Ito ay regulating body. Tapos lalabanan mo. Ikaw na nga may mali. Lalabanan mo pa. Huwag mo sabihin. Kaya nagkakaganito si Vice Ganda ay ang kanyang net worth ay umaabot sa 283 million pesos. Kaya niyang bumayad ng abogado or equivalent to $5 million. Ganyan o, kayaman na si Vice Ganda. Kaya niya siguro mag-hire ng magaling na abogado. Pero sa nangyari ito, hindi siya nanalo sa MTRCB. Hindi siya naipagtanggol ng kanyang abogado sapagkat there is what? A presence of evidence and witness. Ang witness ay ang daming complainant. Kaya umabot to sa MTRCB. Dahil ang daming complainant. Ang complainant ay ang public. Yung mga nakakita. Hindi aabot to sa MTRCB kung walang complainant. Ang complainant ay ang mga viewers. Ang mga viewers. Ayan ang nangyari. Isipin mo, 283 million ang kanyang net worth. Laki. Ang laki ho yan. Or $5 million ang kanyang net worth. Kaya pwede siyang bumayad ng magaling na abogado. Kaya lang, ubus ang pera niya. Kung ako abogado, sisingil lang ako ng $5 million? No way. No way, okay? Okay. Siyempre, kung magaling abogado, hingi ka ng mga maybe 50 million pesos for that. Malaki yan. Malaking pera yan. Okay? Yan ang mawawala kay Vice Ganda. Kaya, dito naman si Senator Bong Revilla, umapil pa, umiepal pa. Itong si Senator Revilla ay parating present sa kanyang shooting, pero parating absent sa Senate hearing. Nakita niyo na ba siya? Nakita niyo ba sa Senate hearing? Parating absent, pero binabayaran siya. Binabayaran siya ng taxes na mula sa mga tao. Sa inyo, galing sa inyo. Yan. Kaya, tsaka ito si Senator Revilla, ano ba natapos niyan? Ano ba natapos niyan? Kaya, mahirap din ho yan. Yan. So, ito ay maraming salamat kay Real Talk Chicago. Thank you very much. Okay, Real Talk, Abayan. Galing ako dyan sa Chicago. So, I really admire you because we are both from Chicago. Okay? Thank you very much. Okay, mga kabayan, hanggang sa muli. So, next vlog ko in a few hours, meron na naman akong vlog. Okay? At thank you sa lahat ng mga supporters, at followers ko sa Facebook, at the same time here in YouTube, and sa mga subscribers ko sa Facebook and also here in YouTube. Maraming salamat. Binabati ko kayo at ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat. Without you, I cannot be here. Thank you very much. I really appreciate. Okay? In God we trust. Never hold your peace.